Pinagkamalang chicks niya ang dalagita na inuwi niya sa bahay. Pero, paano kung anak niya pala ito? Sobrang haba ng naging hakbang ni Claudio nang makita niyang sobrang lasing na ang dalagitang kanina pa niya napapansin. Hindi siya gaano umiinom dahil nakatutok ang paningin niya sa dalawa. Nagtaka siya dahil nakapasok ang dalawa ngayong minor pang mga ito. Pinuntahan niya ang bouncer at nagpatulong na kargahin ng isang dalagita para dalhin sa kotse niya. Napakunot ang noo ng bouncer na nakatingin sa kanya. Siguro duda ito sa kanya pero sabi niyang anak niya ang kambal na dalagita at sinusundo na niya ang mga ito. Naisip ni Claudio na dalhin niya na lang muna ang dalawa sa bahay niya at doon patulugin para makaiwas sa posibleng kapahamakan na mangyari sa mga ito dahil hindi niya alam kung saan sila ihahatid. Habang nagmamaneho ay napangiti ng mapakla si Claudio na nakatingin sa dalagitang kambal. Parang kaedad lang ito ng mga anak niya kay Miranda. Pagdating niya sa bahay ay tinawagan niya si Vivian na pagbuksan siya ng gate para ipasok niya sa loob agad ang kotse. Good evening, sir. Nakangiting bati ni Vivian. Tumango naman si Claudio. Pakitulungan ako, Vivian. May mga kasama akong lasing. Napakunot naman ang noo ni Vivian na sumilip sa loob ng kotse nang buksan niyang pinto. Kambal? Sinong mga yan, sir? Chicks mo? Curious na tanong ni Vivian. Anong chicks? Hindi ko kilala yung mga yan. Nakita ko lang sila sa bar na umiinom. Pansin kong minor pa kaya dinala ko rito sa bahay. Nang malasing, bago pa mapahamak. Nakita niyang napailing si Vivian. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Gumagawa na ng sarili nilang desisyon. Hindi na nakikinig sa magulang. Komento ni Vivian. Oo nga eh. Agad na kinarga ni Claudio ang isa sa nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay. Umakyat ng hagdan at dinala sa guest room. Isinunod na rin niya ang isa pa at inutusan niya si Vivian na asikasuhin muna ang kambal. Samantalang si Miranda ay hindi mapakali sa bahay. Nag-aalala siya ng sobra dahil malalim na ang gabi pero wala pa rin sina Bridget at Brenna. Kahit matigas ang ulo ng mga anak niyang yun at hindi nakikinig sa kanya ay mahal na mahal pa rin niyang mga ito. Palaging pinapasakit ang ulo niya at puso dahil matapang at inaaway siya. Hindi madali ang maging isang single mother sa mga maliliit na bata pero mas worse kung dalagita na. Idinidikdik sa utak niya. Sinisisi niya palagi kung bakit hindi naging buo ang pamilya nila. Pero ni minsan, hindi siya nagsalita ng hindi maganda para hindi madumihan ang record ni Claudio sa mga bata. Iniiyak na lang niya ang sama ng loob at pinapakalma ang sarili para hindi niya masaktan ng verbal o physical ang anak. Hindi makatulog ng buong gabi si Miranda. Dilat na dilat ang kanyang mga mata na nakaupo sa sofa malapit sa pinto hanggang umaga. Kaya nang umingit ang pinto, bumukas at pumasok ang kambal ay agad siyang tumayo para tingnan isa-isang mga ito. Sa kayo nagaling? Tumaas ang kilay ni Bridget. Matagal na namin itong ginagawa pero naninibago ka pa rin. Sabi ni Bridget. True, parang hindi na sanay. Segunda ni Brenna. Dahil sa narinig ay hindi napigilan ni Miranda ang kanyang sarili na kaya dumapo ang kamay niya sa mga mukha ng mga anak. At nagulat din ang mga ito. Mga walang hiya kayo? Hindi niyo na ako nirerespeto. Ina niyo ako pero hindi ako ibang tao sa bahay na to. Nag-aalala ako ng sobra sa inyong buong gabi tapos ano? Ganyan lang ang reaksyon niyo? Ganun ba? Kung walang hiya kami, sana hindi mo na lang kami sinilang sa mundo. Kasalanan mo din naman eh. Nagpabuntis ka nang hindi sigurado. Sabi ni Brenna. Pinigilan na ni Miranda ang kanyang sarili. Hindi siya iiyak dahil siya ang ina nito. Ayaw niyang magpatalo sa mga anak niya dahil hindi biro ang isinakripisyo niya para sa mga ito. Tapos ganito lang igaganti. Wala kayong alam sa mga pinagdadaanan ko. Mas maiintindihan niyo ang mga bagay kung kayo ang nasa sitwasyon ko. Trust me. Pagsisisihan niyo na naging matigas ang ulo niyo. Yung mga anak na walang paggalang sa magulang at utang na loob ay makakarma. Sana kung naging ganyan kayo. Kung pinabayaan ko kayo. Kung saan napadpad. Ginugutom at hindi binigyan ng magandang buhay. Tsaka hindi pinag-aral. Sinasabi ko sa inyo, may kapupuntahan yung pagiging rebelde nyo. Whatever. Untag ni Brenna. Nag-iwan siya ng mga anak ay nangihina na naupo si Miranda sa sofa. Ang sakit ng puso niya. Kahit anong sabi niyang hindi siya iiyak ay hindi niya napigilan ang kaniyang sarili.
tumulo talaga ang luha niya. Habang si Claudio naman ay nakauwi na galing trabaho, iniisip niya pa rin ang kambal na tinulungan niya kagabi. Sobrang gaan ang pakiramdam niya sa mga ito. Kanina lang, nang makausap niya ang dalawa at nakapagpasalamat sa kanya ay parang hinaplos ang puso niya at ang gaan ang pakiramdam niya sa mga ito. Magandang hapon, Vivian. Hindi mo bumalik dito yung kambal? Hindi po sir, tuluyan nang umuwi yung mga yun. Sagot ni Vivian. Buti sana ko dumiretso sa pag-uwi mo ngayon. Di ko din alam sir. Sinabihan ko na uuwi talaga, tumango naman. Sabi ni Vivian, habang si Miranda ay wala sa mood umagang-umaga dahil tambak ang labahin tapos hindi malinis ang buong bahay. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya sa kanyang mga anak na puro pasakit na lang ang binibigay sa kanya. Pero imbes na magsermon sa umaga, ay siya na lang ang gumawa ng gawaing bahay bago sila naligo at nagbihis para pumasok sa trabaho. Nagluto siya ng agahan para sa mga anak kasi kung papasok ang mga ito sa eskwela ay may makakain. Hindi na niya pangangaralan, hahayaan na lang niyang ma-realize ang mga maling nagawa nila sa kanya. Ayaw na lang niyang dibdibin para hindi siya magkasakit at mamatay ng maaga. Napailing na lang si Miranda. Gusto niyang isipin na hindi niya napalaki ng maayos sa mga anak dahil naging gano'n ang ugali ng mga ito o di kaya nadadala sa mga sulsol ng barkada sa labas. Pagod na ang pakiramdam ni Miranda habang naghihintay siya ng masakyan sa labas ng kanilang gate. Napapailing na lang siya nang mapansin niya ang ibang mga estudyante na hinahatid ang mga nanay sa eskwela kahit nasa high school na pero itong mga anak niya ay walang pakialam. Samantalang si Claudio ay naisipan niyang dumaan sa isang restaurant para kumain. Wala kasi doon si Vivian. Ngayon, kaya walang magluluto sa kanya. Napakunot ang noo niya nang mapansin niya ang mga pamilyar na bulto ng katawan ng isang babae na mag-isa na nakaupo sa may dulong bahagi. Nakatalikod ito sa gawin ng pinto pero alam niyang kilala niya ito. Habang papalapit si Claudio ay biglang sinalakay ng kaba ang kanyang puso. Miranda, ikaw ba yan? Tumingala ang babae sa kanya. Hindi itong ngumiti pero tumango para pabulaan ang sinabi niya. Ako nga, kamusta ka na? Ngumiti si Claudio. Masaya siyang makita ulit ang dating nobya pero he feel bad about it. Nang maalala na hindi maayos ang paghihiwalay nila doon. Okay lang. Tumawa ng mapakla si Miranda. Mabuti ka pa ay okay lang. Tapos ako hindi. Napakunot ang noon ni Claudio. Bakit? May nangyari ba? 15 years na rin ang lumipas kaya maiintindihan ko kung nakalimutan mo ng mga anak mo sa akin. Napailing si Claudio. I'm sorry. Kung ano man yung pagkakamali ko nagawa dati. But believe me, hindi ko kayo nakalimutan. May mga bagay pa talagang hindi pa kayang panindigan pero sinubukan pa rin gawin. Natawa si Miranda. Hanggang ngayon ba ay ganun ka pa rin? Syempre hindi na. Ang tanda ko na. Seryoso ang tingin ni Miranda sa kanya. Kung pwede lang naman ipuntahan mo na yung mga bata. Nahihirapan na akong intindihin sila kasi masyadong matapang at naging rebelde. Hindi na ako nire-respeto. Napailing si Claudio. Parang na-guilty siya dahil sa kanya naman talaga nagsimula ang lahat kung bakit nagkaroon ng mga ito na hindi kumpletong pamilya. Oo, pupunta ko sila. Ibigay mo lang sa akin ang address mo. Tumango si Miranda. Naglabas ito ng ballpen tsaka post-it note at sinulat dito ang address. Inabot sa kanya pagkatapos. Salamat. Ngumiti naman si Claudio. Hindi na niya nakasabay sa pagkain ng dating kasintahan dahil umalis na ito agad. Samantalang si Miranda ay hindi makapaniwala na nagkita ulit sila ni Claudio. Nakalimutan na nga niya ito dahil sa sakit na dinulot nito sa kanya. Pero imbes na magalit rito, ay maayos pa niya itong kinausap kanina na parang walang nangyari. Isa lang ang sigurado siya. Yun ay napatawad na niya ito ng walang hinanakit sa puso niya. Para sa lalaking minsang minahal at sa tatay ng mga anak niya. Yun nga lang, masakit ang impact sa mga bata kung ano ang nangyari sa kanila. Ang pag-ayaw nito sa obligasyon ng siyang dahilan ng lahat pero hindi niya ito masisisi kasi in the first place, siya ang may control sa sitwasyon sana. Maya-maya lang ay bigla na lang napakapit si Miranda sa may gate dahil parang biglang umikot ang kanyang paningin. Napaupo siya at nanlaki ang mga mata niya nang may nailuwa siyang dugo. Kabadong-kabado si Miranda. Hindi niya alam kung ano ang sakit niya gayong may dugo na siyang nailabas. Lakad tagpo ang ginawa niya papasok ng bahay at dumiretso sa kwarto. Tinignan niya ang bunganga kung nasugatan ba yung gums niya pero wala naman. Kaya bigla siyang nakaramdam ng takot.
Parang sumakit biglang kanyang dibdib kaya naisipan niyang kumuha ng tubig at uminom. Nagstay muna siya sa loob ng kwarto at hindi niya namalayang nakatulog siya. Gabi na nang magising si Miranda. Nagulat siya dahil sobrang ingay sa may sala. Dahan-dahan siyang bumangon para tingnan kung anong nangyari tapos nakita niya na may maraming kasamang mga anak. Kaklase yata. May nakita pa siyang ilang mga banatilyo. Mga nagpartner na nagkaakbayan. Kumunot ang noo ni Miranda. Parang hindi niya nagustuhan ang mga nakikita dahil nag-iinuman pa lang mga ito. Nang pumasok ng kusina si Bridget at sinundan nito ni Miranda, kinakausap niya ito pero parang hindi siya naririnig. Pwede ba ma? Pagod ako makipag-away sa'yo. Ayaw mong lumabas kami, di ba? Kaya dinala na namin rito sa bahay ang mga kaibigan namin. Tapos ang angal ka na naman? Nakataas ang kilay na reklamo ni Bridget. Napakabastos niyo talaga. Ginawa niyong club itong bahay natin. Nagsama pa kayo ng mga gaya ninyong matitigas ang ulo. Umikot ang mga mata ni Bridget. Nagsalita ang matino. Komento ni Bridget. Natahimik na si Miranda dahil nag-walk out ang kanyang anak. Napabuga siya ng hangin dahil biglang nanikip ang dibdib niya. Parang hindi siya magalit at mainis sa mga nangyayari ay kumain na lang siya saka bumalik sa pagtulog. Iniinda na lang niya ang ingay ng mga batang parang walang mga magulang na nagmamahal. 3 linggo ang nakalipas ay walang duty si Miranda kaya ay nasa bahay lang siya. Wala rito ang kambal. Nakasuot ng school uniform at hindi alam kung pumasok sa klase. Pagod na rin siyang pangaralan sila. Payuhan kung ano ang tama sa mali pero ayaw makinig. Makakarinig pa siya ng masasakit na salita mula sa mga ito. Bandang hapon ay napagbuksan niya ng pinto si Claudio kaya pinapasok niya ito at inaya ng merienda. Disturbo ba kita? Ngumiti ng pilit si Miranda. Hindi naman. Mag-isa lang ako ngayon. Tumingin si Claudio sa kanya kaya napatingin siya sa bubong. Nasaan yung mga bata? May klase. Tumango-tango naman si Claudio. Okay, ihintayin ko na lang sila. Ngumiti si Miranda at inaya niya si Claudio na maupo na muna ito. Binigyan niya ng merienda para may kakainin habang naghihintay. Bandang 4:00 ng hapon ay umuwi na ang kambal. Himalang hindi ginabi ng uwi. Nagkatinginan pang dalawa dahil parang kilala ng mga ito, si Claudio, lalo pa ang ex-boyfriend na nakatingin sa kambal. Bakit nagkatingin lang kayong dalawa dyan? Siya ang papa niyo. Yan ang palagi niyo ikinagagalit sa akin, di ba? Kung bakit wala kayong ama? So nandito na siya para magkita kayo. Napatingin naman sa kanya si Claudio at hindi niya alam kung anong iniisip nito. Nagningning ang mga mata ni Bridget at Brenna. Ikaw yung tumulong sa amin doon sa bar at dinala mo kami sa bahay mo, sabi ni Bridget. Ngumiti naman si Claudio. Ikaw pala yung papa namin? Segunda ni Brenda. Umalis agad si Miranda para makapag-usap ang tatlo. Pumasok siya sa kanyang kwarto at humiga sa kama. Pagod na pagod ang pakiramdam niya kahit wala naman siyang ibang ginagawa ngayong araw. Samantalang si Claudio ay masaya dahil nakita na niya ang mga anak. Kaya pala, ang gaan ng pakiramdam habang tinitingnan ng mga ito doon sa bar. Lumapit kayo rito sa akin. Sabay namang lumapit sa kanyang kambal at yumakap sa kanya. Bakit ngayon ka lang, Papa? Tanong ni Bridget. Sorry, umpisa pa lang. Nang nabuo kayo, hindi na ako naging handa sa isang responsibilidad. Kaya hindi ko napanagutan ng mama nyo. Ako may kasalanan at hindi siya. Sana alisin niyo ang galit sa puso niyo. Para kay Miranda. Mahalin niyo siya at talagaan. The two of you should be proud of her. Dahil nagawa niyang gampanan ng obligasyon at responsibilidad na dapat ako sanang gumawa. Hindi nakaimik ang kambal kundi napayakap lang ang mga ito sa kanya. Maya-maya lang ay lumabas ng kwarto si Miranda. Sige na, gumayak na kayo at sumama sa papa niyo. Doon na muna kayo sa kanya. Napakunot ang noo ni Claudio. Tumayo naman ang kambal at pumasok sa loob ng kwarto. Bakit naman ganun, Miranda? Hindi ko naman sila kukunin sa'yo. Ikaw na munang bahala sa kanila. Hihinga lang ako. It's about time na rin siguro na makabawi ka sa kanila. Napabuntong hininga na lang si Claudio. Oo, naiintindihan kita. Ngumiti ng pilit si Miranda. Hindi na papagod ang ina na mahalin ng mga anak. Pero kasi nauubos na ako. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Dahil naiwala ko na. Tumango na lamang si Claudio. Pagkaalis niya kasama ang kambal ay hindi niya mahanap si Miranda. Siguro'y pumasok na sa kwarto o umalis ng bahay. Napabuntong hininga na lang si Claudio. Dapat kasi kasama niya ito sa pag-aalaga ng mga bata ngayon dahil hindi pa naman siya masyadong kilala ng mga ugali ng kambal.
Pero hahayaan na lang siguro niya ito para makapagpahinga din. Pagdating nila ng bahay ay nagulat si Vivian na kasama niya ulit ang kambal, pero mas nagulat ito sa sinabi niya na mga anak niya ang mga ito. Pinaliwanag naman niya na dating kasintahan niya ang ina ng mga bata noon na nagkahiwalay sila at nagkita ulit. Tuwang-tuwa naman si Vivian dahil may kasama na sila sa bahay. Nang nasa loob ng kwarto ang kambal ay kinausap niya ito ng masinsinan na hatid sundo nito ang dalawa sa eskwela para hindi mapasama sa barkada at makapag-aral ng mabuti para makapagtapos ng kurso. Umayag naman si Vivian dahil wala naman daw itong iba pang gagawin kapag natapos ng mga gawaing bahay. Nang maghapunan ay sabay na silang kumain lahat. Naramdaman talaga niyang may gap sa samahan ng mag-ina dahil ni hindi man lang nabanggit ng kambal kung gaano kabait at mapagmahal si Miranda. He felt sad dahil may mga anak talagang kayang tiisin ng magulang at parang tinatrato ng kalaban. Isang buwan ang nakalipas, samantalang si Miranda ay napamangiti at napapaiyak na nakatingin sa litrato ng kambal noong mga bata pa ang mga ito. Sobrang sweet ng mga bata pa pero nang lumalaki ay kanya-kanyang tumataas ang sungay na. Hindi na sila nakikita. Isang buwan na rin magmula nang pinapunta niya ang kambal sa bahay ni Claudio. Hindi siya pumunta doon. Para makita mga ito gusto niyang isa-isang ma-realize ng mga anak ang kasalanan nito sa kanya kaysa ipagpilitan ng sarili niya sa mga ito. Palagi naman silang nakikita ni Claudio. Sa labas o di kaya'y pupunta ang lalaki rito sa bahay niya. Ito lang ang nagkukwento tungkol sa kambal, hindi naman siya nagtatanong. Sa kabilang banda, si Claudio ay napapailing ng maiisip na nagtataasan ng pride ang mag-iina lalo na yung mga bata. Hindi man lang naisip na dalawin ni Miranda sa bahay nito o ang magpunta rito si Miranda. Pag uwi niya ng bahay ay nagulat siya nang mapansin niyang problematic si Vivian. Anong problema? Napahilot ng sentido si Vivian. Kasi sir, si Bridget po ay buntis tapos si Brenna iyak ng iyak dahil ipapakulong kasi yung boyfriend niya ay umutang ng 500,000 at pangalan niyang ginamit. Sagot ni Vivian. Hindi nakaimik si Claudio. Parang ayaw mag-sink in sa utak niya ang sinasabi ni Vivian. Dahan-dahan siyang naupo sa sofa nang may masmasan siya. May hangganan talaga ang pagiging masamang anak. Kung kailan nagtinuna, saka pa dumating ang problema. Ganun talaga sir. Wala namang kasing libre sa mundo. Lahat may bayad. Sabi ni Vivian. Nasaan na silang dalawa ngayon? Nasa loob ng kwarto po. Walang tigil sa pag-iiyak. Sagot ni Vivian. Napabuntong hininga na lang si Claudio. Hindi niya alam kung paano niya ito sasabihin kay Miranda. Maya-maya lang ay pinuntahan niya sa kwarto ang mga bata. Nang magkatinginan sila ay sabay ang mga ito na lumapit at yumakap sa kanya. I'm sorry, Daddy. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Umiiyak na sabi ni Bridget. Huwag kayong humingi ng tawad sa akin. Sa mama niyo. Umiling ang kambal. Natatakot kami. Dahil tiyak na magagalit siya ng tuluyan sa amin. Sagot ni Brenna. Sino bang matutuwa sa ginawa niyo ngayon? Ang bata niyo pa para magkapagrelasyon. Pinaharal kayo ng mabuti ng mama niyo. Tapos ganyan ang igaganti niyo. Natigilan ng dalawa. Hindi na siya nakarinig ng mga nagsasalita ang mga ito, kundi tunog lang ng paghihikpi. Bandang gabi ay umalis si Claudio para puntahan si Miranda. Sinabihan niya si Vivian na huwag iwanan ng mga bata dahil emosyonal pa ang mga ito. Pagdating niya ay gising pa si Miranda. Namamaga ang mga mata nito sa pagtulog o di kaya sa pag-iyak. Kamusta ang mga bata? Napabuntong hininga si Claudio. May problema. Si Bridget ay buntis tapos si Brenna ay naloko ng boyfriend. Umutang ng pera yung lalaki tapos pangalan niyang ginamit. Walang reaksyon si Miranda. Ni hindi, nagulat, ay wala din. Ang bilis ng karma. Ano nga asahan mo sa mga batang naging rebelde at hindi nakikinig sa magulang? Yun talagang pupuntahan. Hindi ako nagkulang ng payo sa mga anak mo. Ako pang naging masama sa paningin nila sa huli. Kaya na nilang iresolbahin ang problema nilang yan. Ang tapang nga nilang gawin eh. Napailing na lang si Claudio. Kahit baliktarin po natin ang mundo, ay anak pa rin natin sila, Miranda. Pagtulungan na lang natin isolve yung problema ng mga bata. Nandun na ako. Pero nakikinig ba sila? Hindi na naman bata ang mga yan. May saktong pag-iisip na. Lumapit si Claudio kay Miranda at ginagap niya ang kamay nito. Sige na,
Ang bata pa nila para pabayaan natin. Hindi umimik si Miranda, kaya napailing na lang si Claudio. Isang linggo ang nakalipas habang si Miranda ay iyak ng iyak. Walang gabi na hindi tumulo ang luha niya nang maisip na naging isang batang ina si Bridget. Mahal na mahal niya ang mga anak at ayaw niyang nahihirapan ng mga ito sa buhay, pero talagang nangyari ang kinakatakutan niya. Hindi siya makapaniwala. Parang na-question niya ang kanyang sarili. Hindi ba siya naging mabuting ina? Nagulang ba siya o sumobra? Minsan hindi naman siya naging mahigpit sa mga ito, pero bakit ganito ang nangyayari? Nagkataong day off ni Miranda ay nasa bahay lang siya, nagmumukmok at walang magawa. Bandang hapon ay napatingin siya sa pinto nang biglang bumukas at pumasok si Bridget. Hindi pa ito nakalapit sa kanya, ay lumuhod na ito tsaka nagsimulang umiyak. Sorry mama, nakarmad na po ko. Dahil hindi ako nakinig sa mga payo mo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Sana mapatawan mo ako, ma. Sana bigyan mo ako ng chance para magbago. Sabi ni Bridget. Anong gusto mong marinig sa akin ngayon, ha? Bakit? Matatambunan ba ng isang sorry mo lang ang sakit ay dinulot niyo sa akin? Kung makapagsalita kayo, parang alam niyo na talaga ang lahat. Kung wala pang masamang nangyari sa inyo, ay hindi niyo marirealize yung mga mali niyo. Nakita ni Miranda na pumasok si Claudio, kasunod si Brenna na nakayuko. Nang tingnan niya si Bridget, ay hindi siya nito matitigan ng maayos sa mga mata. Anong gagawin ko, mama? Ayoko mapahiya sa mga kaklase ko, sa mga kaibigan ko. Palaglag ko ba yung baby? Sambit ni Bridget. Dahil sa narinig ay nagpantig ang tainga ni Miranda, kaya hindi niya napigilan ang sarili kundi nasampal niya ito ng ubod lakas. Nakagawa ka nga ng malaking kasalanan at dadagdagan mo pa? Namnamin mo ang outcome ng kagagahan mo. Ngayon mo maramdaman ang sakit kung paano magkaroon ng anak na suwail at matigas ang ulo. Hindi na sumagot si Bridget, pagkos ay napuno ito ng iyak ng iyak. Humingi rin ng tawad sa kanya si Brenna, pero parang wala na siyang naririnig sa mga sinasabi ng mga ito. Ang sakit ng puso niya, drain ng putak niya. Gusto niyang katahimikan ng buhay. Makalipas ang isang buwan, ay nasa bahay pa rin niya si Miranda. Wala na siyang balita kung ano nangyayari doon sa mga anak niya, parang sinarahan niya ng pinto sa buhay niya. Nasasaktan siya. Sobrang sakit nang makita na gano'n ang linya ng buhay ng pinakamamahal niyang kambal. Parang nasira ang lahat ng mga pangarap niya para sa mga ito. Napakahirap dahil sobrang bata pa sana. Pero gano'n siguro talaga ang buhay. Kailangan lang niyang magpatawad o tumanggap ng pagkatalo. Nang makaramdam ng boredom, ay naligo si Miranda dahil pupuntahan niya ang mga bata sa bahay ni Claudio. Alam niya kung saan kasi sinabi ng lalaki noong nakaraan. Dumaan muna siya sa palengke para ibili ng prutas at gulay si Bridget para maging healthy ang pinagbubuntis nito. Pagdating niya, ay nag-doorbell agad si Miranda. Hindi natagalan dahil may nagbukas agad ng gate. Hello po, Bibian nga pala. Kilala kita, pasok kayo. Masayang sabi ni Bibian. Salamat. Nasa loob ba sila? Oo, si Sir Claudio lang wala. Nasa trabaho pa. Sagot ni Bibian. Ngumiti naman si Miranda. Maya-maya lang ay nagkasabay na silang dalawa ni Bibian na pumasok sa loob ng bahay. Nagulat sina Bridget at Brenna nang nakita siya. Mabuti naman at dumalaw ka, Mama. Masayang sabi ni Brenna. Sabay na lumapit ang kambal sa kanya na nagmano at yumakap. Parang maiiyak na naman si Miranda dahil biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. She longing for this dahil dati ay lagi na lang silang nag-aaway na tatlo. Kakalimutan muna niyang pansamantala ang nangyayari para hindi bumigat ang pakiramdam niya. Siyempre, namimiss ko ng mga katigasan ng ulo niyo at pang-aaway niyo sa akin. Napailing na lang ang mga anak. Hindi na po mauulit yun, Mama. Mamahalin ka na po namin, sagot ni Bridget. Ngumiti naman si Miranda. Opo, pagkatapos ng nangyari ay ma-realize namin na hindi talaga dapat nakipaglaban sa magulang dahil may karma. Segunda ni Brenna. Niyakap ulit ni Miranda ang mga anak at hinalikan ng noo isa-isa. Napakunot naman ang noo ni Miranda nang mapansin niyang may lalaking pababa ng hagdan. Hindi mukhang binatilyo,
Parang nasa 20s na yung edad. Nakita ni Bridget na curious siya, kaya pinakilala siya sa lalaki. Ito pala, yung nakabuntis sa anak niya, si Jake. Ayaw niyang magalit o makapanakit kaya ipinikit na lang niya ang mga mata at huminga ng malalim. Nagmano ito sa kanya at humingi ng tawad dahil sa nagawang pagkakamali. Tumango na lang siya pagkatapos. Nakita niyang pumayat si Bridget. Namumutla ito dahil siguro sa paglilihi kaya hindi kumakain ng maayos. Nilapitan niya ang anak at inayos ang buhok nito. Tsaka nilagyan ng panyo ang likod. Nakaupo silang dalawa ngayon sa sofa, sa kabila naman ay si Brenna. Si Jake ay tahimik sa isang tabi. Nakatingin lang ito sa kanila. Kamusta ang pakiramdam mo? May gusto ka bang kainin? Ngumiti si Bridget sa kanya. Busog pa ako, Mama. Wala din akong ganang kumain. Sagot ni Bridget. Ganyan talaga kapag naglilihi. Mawawala din yan. Ang daming biniling pagkain ni Papa Jake pero hindi ako nakakain. Si Brenna ang nabubusog palagi, sabi ni Bridget. Kamusta yung issue mo? Nasettle na po, Ma. Nabayaran na ni Papa at naibalik na rin yung pera sa kanya. Sagot ni Brenna. Hinaplos naman ni Miranda ang buhok ni Brenna. Mag-aral lang mabuti talaga. Tsaka na lang mag-boyfriend kung nakapagtapos na ng pag-aaral. Sa totoo lang, hindi talaga ako natutuwa sa mga nangyayari. Pero nandito na tayo. Gawing aral para maging maingat na sa susunod. Opo, Ma, sabi ni Brenna. Napayuko din si Bridget sa tabi, pati si Jake. Makalipas ang isang oras ay nasa kusina na sila. Ipinagluto ni Miranda ng gulay ang anak. Hiniram muna niya kay Vivian ang kusina. Pumayag naman agad ang babae. Mabait din ito. Samantalang si Claudio ay kararating lang niya sa bahay. Dahan-dahan siyang bumaba ng kotse at nilak ang pinto. Binitbit niya ang pasalubong para sa mga anak. Nag-iisip naman siya kung saan nagpunta si Miranda gayong wala ito doon sa bahay nito pagdaan niya. Tumayo si Jake nang makita siya at nagmano ito pagkatapos. Nandito pala ulit ang lalaking ito ngayon. Gusto sana niya silang na lang muna pero nagpupumilit itong managot sa nangyari kay Bridget. Kaya wala na siyang magagawa. Nandito na po yung mama ni Bridget dito. Sabi ni Jake. Ngayon lang? Kaya pala wala sa bahay dahil nandito. Mabuti naman hindi nito natiis ng sobrang tagal ang mga anak. Kanina pa. Sagot ni Jake. Anong reaksyon na makita ka? Hindi ba nagalit sa'yo? Hindi naman po. Sabi ni Jake. Iniwan muna niya saglit si Jake para pumasok sa kusina dahil sabi nito nandun si Miranda. Pagpasok niya ay nadatnan niyang nagluluto ang babae. Tumikim siya para mapansin siya nito. Nandito ka na pala, Papa. Nakangiting sabi ni Bridget. Ngumiti si Claudio. Ngayon lang. Ito, may dala akong pasalubong para sa'yo. Thank you, Papa. Nakangiting sagot ni Bridget. Nakatingin lang sa kanya si Miranda. Napangiti siya nang sumimangot si Brenna dahil akala siguro nito ay wala siyang pasalubong para rito. Meron din ako nabili para sa'yo. Tuwang-tuwa naman si Brenna na tinanggap ang binigay niyang chocolate. Bandang gabi ay natapos na sila sa paghahapunan. Lumabas siya ng bahay at pumunta sa bakuran niya at napansin na sumunod pala si Miranda sa kanya. Pumuesto sila sa damuhan habang nakatingin sa maliwanag na kalangitan. Pero nagulat si Claudio nang biglang tumalon si Miranda at napaupo sa kandungan niya. Pasakreto siyang napangiwi dahil naipit yung bola-bola niya. Napailing siya dahil sa sakit. Sorry, may kumagat sa akin ng gami. Nalukot ang mukha ni Miranda nang tingnan niya at kinamot naman ito kung saan banda ang nakagat. Pambira ka naman. Muntik nang mabuhok itong itlog ko sa'yo. Tawang-tawa si Miranda sa sinabi niya. Sorry na nga. Hindi ko naman sinasadya. Ipang ko na lang para mawala yung sakit. At mga hawakan ni Miranda ang pajama niya ay bigla na lang siyang tumayo at lumayo sa babae. Matagal na siyang walang nakarelasyon baka dito niya mailabas ang pag-aalab na damdamin. Di na. Tumawa si Miranda sa sinabi niya. Bakit ka ba lumalayo ha? Gusto ko lang i-check kung na paano. Sumimangot si Claudio. Huwag mo ko subukan. Baka may makapakan dragon dito sa loob. Napahalakhak na lang si Miranda. Buhay pa palang dragon na yan? Akala ko wala nang pakinabang. Napareak si Claudio. Binato niya ng tsinela si Miranda dahil na-hurt siya sa sinabi nito. Grabe ka naman. Siyempre meron pa. 40 pa lang naman ako. Napangisi si Miranda. Sa ganyang edad daw ay hindi na kaya. Ganun? Hindi ka nga. Subukan nga natin kung hindi pa kaya.
Dahil sa sinabi niya ay napatakbo agad si Miranda sa likod ng bahay kaya ang ginawa niya ay sinundan niya ito. Nagtakbuhan silang dalawa, paikot-ikot sa bahay hanggang sa pareho silang hinihingal. Ayoko na, nakakapagod. Bahala ka dyan. Di kita titigilan. Napahalakak si Miranda. Ikaw bala. Tumakbulit si Miranda. Kaya lang ay bigla itong natumba at napahiga sa damuhan kaya agad niya itong nilapitan. Pagtunghay niya ay nakangiti pa rin ang babae habang nakatingin sa kalangitan. Humiga siya sa tabi nito. Tumalgilid para makita niya nito habang nag-uusap sila. Okay ka na? He's referring to what happened kay Bridget. Ramdam niya ang sakit na nadarama nito kaya naiintindihan niya. Sino bang matutuwa na mabuntis ng maagang anak? Wala talaga. Hindi. Pero wala akong magagawa dahil nangyari na. Siguro ang mainam na gawin ay tanggapin na lang na magiging lola na ako ng maaga. Napangiti si Claudio. Ganun talaga ang papel ng magulang. Tumingin sa kanya si Miranda. Napalunok naman si Claudio dahil parang nagdala ng kaba sa kanyang titig ng dating nobya. Siya nga pala, bakit nandito yung lalaki? Dahil gustong panagutan yung baby. Napabuntong hininga si Claudio. Di pa pwedeng magsamang dalawang yan. Napakabata pa ni Bridget. Mag-aaral pa pagkatapos manganak. Sinabi ko na yun sa kanya. At naiintindihan naman niya. Uwi yan ngayon. Tumangutang mo naman si Miranda. Siya na buwan ang nakalipas ay nanganak na si Bridget. At lalaki ang anak nito. Nag-undergo ng cesarean section dahil hindi marunong umire. Todo bantay sila dahil palaging umiiyak sa gabi. Mahapdi ang sugat. At sila naman ni Miranda ay naging busy sa pag-aalaga ng kanilang anak. Nakakalimutan na nga nila ang kanilang sarili. Nandito rin si Jake, ni minsan ay hindi pinabayaan ang kanilang anak. Pagdating sa trabaho nito, ay dumiretso na agad ito sa bahay para mabantayan ang baby. Napapansin na niya ang pagod sa mukha ni Miranda kaya hinila niya ito palabas ng kwarto. Tumambay sila sa may sala dahil nandun naman si Vivian sa loob ng kwarto ni Bridget para tulungan si Jake. 9 na buwan ang lumipas sa pagitan nila Miranda kaya parang bumalik ang closeness nilang dalawa. Walang ilangan. Kung iisiping mabuti ay kusa na lang nangyari na nag-click sila ulit para silang magkabalikan na hindi naman sila nagkakausap regarding their issues kasi busy nga sila. Naupo si Miranda sa sofa at magkatabi silang dalawa. Bigla na lang inihiga ng babae ang ulo nito sa kandungan niya at ipinikit ang mga mata. Minamasaya naman ni Claudio ang noo ni Miranda para gumaan ang pakiramdam nito. Biglang bumukas ang front door at pumasok si Brenna kaya sinenyasan niya itong wag maingay. Pero ibang ngiti ng anak dahil nakita nito pagkatapos nitong magmano sa kanya. Si Brenna ba yung pumasok? Oo. Pakiaso-kaso nga muna anak natin, gutom yun. Tumango naman si Claudio at dahan-dahang nilapag ang ulo ni Miranda sa sofa. Tsaka naglakad siya papuntang kusina ipaghahanda niya ng pagkain si Brenna. Ramdam niya ang pagmamahal ni Miranda sa mga anak nila kaya malaki na ay inaalagaan pa rin ng sobra. Kumain ka na anak. Ngumiti si Brenna sa kanya. Salamat pa. Okay na ako rito. Sama mo na dun si mama. Sige. Samantalang si Miranda ay pumasok nang matapos siyang makatulog sa may sofa. Hindi niya alam kung anong oras na pero pansin niyang ang tagal din niyang nakatulog. Pumasok siya sa kwarto ni Bridget para tingnan kung may kailangan ang anak niya. Gising na pala si Baby Jim at nilalaro ito ni Brenna. Si Bridget ay pinapakain ni Jake. Parang may nagkakamabutihan ulit dahil sa pagdating mo, Baby Jim. Sweet na sila ngayon, sabi ni Brenna. Napakunot naman ang noon ni Miranda. Hindi niya makuha ang ibig sabihin ng anak kaya napatingin siya kay Bridget pero ngumisi lang ito. Ano magkakabalikan na sinasabi mo? Nagkatawanan ng kambal. Si Jake ay ngumiti lang ng kaunti. Ay naku mama, sobrang manhid. Kayo ni Papang ibig ko sabihin, sagot ni Brenna. Napakagatlabi na lang si Miranda. Naging malapit ang loob nila ulit ni Claudio dahil sa nangyari sa mga anak nila pero wala naman siyang naaalala na nagkabalikan sila ulit. Sa sobrang at home nila sa isa't isa, ngayon ay hindi niya na malaya na parang bumalik sa dati yung relasyon nila, yung magkarelasyon pa sila kahit may edad na sila ngayon. Hindi naman masyadong halata kasi hindi sila pabaya sa kanilang sarili at magaan ang trabaho nila.
Nasunda ng tuksuhin nang pumasok si Claudio at yumakap ito sa kanya mula likuran sabay halik sa sentido niya. Naghiyawa naman ang kambal kaya nakurot niya sa tagiliran si Claudio at nalukot ang mukha nito. Napakagatlabi naman si Miranda. Ngayon pa ba siya naging conscious kung 9 months na nila itong ginagawa? Nasa harap kasi sila ng mga anak kaya ganon. Bakit ka ba nangungurot? Masamang tingin sa kanya ni Claudio. Kasi ayaw ni Mama na makita naming sweet kayo sa isa't isa, Papa. Si Brenna ang sumagot. Mas lalo siyang nainis nang mapangisi si Claudio na nakatingin sa kanya. Hindi siya nakahuma nang halikan siya nito sa labi ng mabilisan. Dahil sa hiya ay napatakbo siya palabas ng kwarto kasi sobrang bilis ng tibok ng kaniyang puso. Kinagabihan, hindi niya mahanap si Claudio sa loob ng bahay. May kasama naman si Bridget sa loob ng kwarto at may nagbantay kay Baby Jim. Ay naisipan niyang lumabas ng gate at magpalakad-lakad along the neighborhood. Nakatsinelas lang siya, shorts at blouse, masyadong maaliwalas ang gabi kaya magandang maglakad-lakad lang muna. Maya-maya lang ay narinig ni Miranda na parang may bumisina sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon bagkus sa gilid siya dumaan para hindi mabangga. Huminto ang nasabing kotse malapit sa kanya at bumukas ang bintana. Bumulaga sa kanyang isang gwapong lalaki na kaidaran lang yata niya. Pansin na pansin niya ang mga tangos ng ilong nito pero iba pa rin ang epekto kung si Claudio na ang pag-uusapan dahil mahal niya kaya ganon. Magandang gabi. Need a ride? Nakangiting sabi ni Homer. Ngumiti si Miranda kaya napatitig sa kanya ang lalaki. Di naman, dito lang ako nagstay. Okay. Ingat lang. Ang magandang tulad mo ay masarap sa mata ng mga lalaki. Nakangiting sagot ni Homer. Napakunot naman ang noon ni Miranda. Maganda pa ba siya sa lagay na ito? Mayapo na nga siya. Sige. Habang si Claudio ay kakauwi lang, nang nasa loob na siya ng bahay ay hinanap niya agad si Miranda pero sabi ng mga bata ay lumabas daw kanina ang babae. Gabi na pero kung saan-saan na nagpupunta. Nagmamadali siyang lumabas ng gate at hinanap ito. Napunta siya sa unahan tsaka bigla na lang niyang naikuyom ang kamao nang mapansin niyang may humawak sa kamay ng babae. Hindi niya kita mukha ng lalaki dahil nasa loob lang ng sasakyan, tanging kamay lang nakita niya. Ni hindi niya tinawag si Miranda, hinayaan niyang makabalik ito ng bahay. Saan ka galing? Naglakad-lakad lang ako. Nawala ang magandang mood ni Claudio. Ang tanda na niya para magselos pero ayaw niyang may ibang hahawak sa kamay ni Miranda. Kaya kinuha niya ang isang kamay nito at pinunasan gamit ang damit niya. Napakunot naman ang noo ng babae na nakatingin sa kanya. Sa susunod, huwag kang maglalakad-lakad ng gabi dahil baka mapama ka. Napabuntong hininga na lang si Claudio nang mapansin niyang napakunot ang noo ni Miranda na nakatingin sa kanya. Okay ka lang ba? Bad mood ka yata. Oo, okay lang ako. Trabasok na tayo sa loob ng bahay. Imbes na maibibigay siya kay Miranda, ay parang nawala na ito sa isip niya. Baka nagugutom ka. Sabihin mo lang sa akin at ipagluluto kita. Tumango naman si Claudio. Nakasunod lang siya sa babae na umakyat ng hagdan at hinayaan niya itong pumasok sa loob ng kwarto. Napangiti siya nang maalala na nakapatong sa ibabaw ng kama ang bouquet na binili niya kanina pati box ng kwintas. Maya-maya lang ay lumabas ulit ng kwarto si Miranda na nakakunot ang noo na nakatingin sa kanya. Bakit? Tumaas ang kilay ni Miranda dahilan para mapangisi si Claudio. Para saan yung mga nasa ibabaw ng kama? For you. Kumunot ang noo ni Miranda. Dahil napatawa si Claudio ng malakas. Kailangan ba talaga ng may dahilan kapag nagbibigay ng ganyan? Siyempre, hinila niya si Miranda papasok ng kwarto at nilak ang pinto. Kinuha niya ang box sa kabinuksan at inilagay sa leeg ng babae ang kwintas. Isinunod din niya ang bulaklak. Mahal kita, Miranda. Kaya huwag ka na magtanong ng kung ano-ano kapag ginagawa ko ang ganitong bagay para sa'yo. Hindi nakaimik si Miranda sa sinabi niya. Ngumiti lang ito at nagkatitigan silang dalawa. Naglak ang kanilang paningin sabay unti-unting naglapit ang kanilang mga labi. Mahal din kita, Claudio. Dahil sa narinig ay kusang gumalaw ang braso ni Claudio para hilahin si Miranda palapit sa kanya habang ang kanilang labi ay patuloy pa rin sa paghahalikan. Kalaunan ay nakahiga na sila sa kamaan na parehong walang mga damit at pinapadama sa isa't isa ang kanilang wagas na pagmamahal. Hindi talaga nila napigilan ang mga sarili nila at may nangyari talagang kababalaghang ngayong gabi na hindi alam ng mga kasama nila sa loob ng bahay.
Ngayon ay magkatabi na silang dalawa na nakahiga sa ibabaw ng kama. Nakatagilid si Miranda habang sa dingding at yumayakap siya rito. Hindi kumikilos ang babae kaya hindi niya alam kung gising ba ito o tulog. Gusto niyang malaman kung ano ang iniisip nito ngayon pero natigil lang nang mapansin niyang gumagalaw ang doorknob na parang may tao sa labas. "Nandyan ka ba sa loob, Papa?" Tanong ni Brenna. Tsaka palang kumilos si Miranda at pinupulot nito ang kanilang mga damit na walang ingay. Oo, "Pahinging pera. Lalabas kami natin, Vivian. Bibili lang ng milk tea at pizza," sabi ni Brenna. sige. Susunod si Papa. Nagbe-base pa ako. "Okay, hintayin kita sa baba pa," sagot ni Brenna at narinig pa niya ang tunog ng tsinelas nito paalis. Nakahinga naman ng maluwag si Claudio at napansin niyang nakangiti si Miranda sa kanya kaya nilapitan niya ito sabay siil ng halik. Nagmamadali na siyang magbihis para mabigyan niya ng pera si Brenna. Iniwan niya saglit si Miranda sa loob ng kwarto dahil nagpapahinga ito. Makalipas ang 3 linggo ay sobrang kumpleto na ng pakiramdam ni Claudio dahil nagkabalikan na sila ulit ni Miranda. Sobra siyang nag-effort para mawala yung ginawa niyang pagkakamali noon sa babae kahit napatawad na siya nito. Meron na silang masayang pamilya na ngayon dahil okay na ang samahan ng mag-ina, ramdam ni Claudio na bumabawi na ang kambal kay Miranda. Sa lahat ng kamalian ng anak ay nakasuporta pa rin ng magulang at itinawid kung ano ang hindi tama. Sa mga nangyari ay natututo ang mga anak para sumunod o sa susunod ay hindi nagagawa ng ikasisira ng pagkatao. Kitang-kita ni Claudio na buo na ang pagpapatawad ni Miranda sa nangyari. Tanggap na niya ito na maaga itong nagkaroon ng apo. Wala namang kasing perpektong tao sa mundo. Lahat nagkakamali at lahat din deserve ng pagpapatawad. Ngayon ay naiwan silang dalawa ni Miranda sa bahay dahil gumala sa labas ang mga kasama nila. At nandito din si Jim kasama nila. Sila ang nagbabantay ng bata ngayon. Hindi nga nila na ilalagay sa crib dahil umiiyak. Naghahanap na yan ng mommy for sure. Nakasandig sa kanya ngayon si Miranda at hawak niya si baby Jim para silang bagong kasal na may isang anak. Kargay mo muna. Baka gusto magpasayo. "Ikaw na lang?" Napangisi naman si Claudio. Sawa ka na bang mag-alaga ng bata? "Hindi, pero nandiyan ka naman kasi kaya ikaw na lang muna." Tumawa na lang si Claudio. Tumayo na siya at kinuha si Jim kay Miranda at isinayaw-sayaw ito hanggang sa tumigil sa pag-iyak ang bata. Nakatulog na pagkatapos kaya inilagay na nila sa crib. Pinainom na nila kanina ng gatas at nag-change diaper na sila kaya tulog na ngayon. Inabot na sila ng gabi sa pagbabantay ng bata pero hindi pa rin nakauwi ang umalis kanina pang umaga. Hindi niya alam kung saan na umabot ang mga ito kaya kinuha niya na muna ang cellphone para tawagan ng mga anak. Pero walang sumasagot kaya nagsimula na siyang mag-alala. At unang dumating ay si Jake pero galing trabaho ang batang ito kaya hindi nakasama sa grupo. Nagmano sa kanya, sabay tingin sa anak na mahimbing na natutulog sa kuna. Mag-isa lang siya ngayon sa may sala dahil si Miranda ay nasa kwarto natutulog kanina pa. Si Bridget po dito. Tanong ni Jake. Umalis kasama nila Vivian at Brenna. Hindi po nagsabi sa akin. Sabi ni Jake. Tawagan mo na lang. Papuwi mo. Kanina po umaga umalis yung mga yun. Sige po. Sagot ni Jake. Habang si Miranda ay nagising nang makaramdam siya ng pagkauhaw. Gabi na pala nang makita niya ang oras sa orasan na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan at dumiretso sana sa kusina kaya lang nakita niyang may tao sa loob. Si Bridget pala, pati si Jake na parang nagkasagutan. Hindi na siya tumuloy, nagtago na lang siya sa gilid para makinig kung anong pinag-aawayan ng dalawa. Bridget naman. Nakakayakin na tito at tita. Pinagbabantay mo sila ng bata. May mga trabaho din sila para gumala lang at umuwi ng gabi. Sabi ni Jake. "Ano bang pakialam mo ha? Dahil lang sa nagkaanak ako ikulong mo na lang ako dito sa bahay at hindi na kailangan pang lumabas?" Malditang sagot ni Bridget. Napakunot naman ang noon ni Miranda at napailing. Masama na ang timpla ni Bridget pero kay si Jake ay kalmado lang. Of course. May pakialam ako sa'yo. Dahil nanay ka ng mga anak ko. Napabuntong hininga na sabi ni Jake. "Nanay lang ako ng anak mo. Hindi mo ko girlfriend mas lalong hindi asawa. At saka nagawa lang naman ng batang yan dahil sa isang gabing pagkakamali eh. Anong kasalanan mo sa akin? Ipapaintindi ko sa'yo. Nang paulit-ulit na one night stand lang yung nangyari sa atin at hindi ka importante." Sagot ni Bridget. Nakita niya kung paano nasaktan ng sobra si Jake sa sinabi ni Bridget. Napakagat na lang si Miranda dahil sa mga naririnig niya. Alam ko naman yung Bridget.
Pero sana ibigyan mo naman ng importansya ang presensya ko rito. Nandito ko para sa bata. Sa'yo. Para maramdaman mong hindi ka nag-iisa sa laban na to. Sabi ni Jake. Ewan ko sa'yo. Gawin mo ng obligasyon mo sa bata, yun lang. Sagot ni Bridget. Hindi na narinig ni Miranda ang iba pa dahil bumalik na siya sa loob ng kwarto na hindi nakainom ng tubig. Isang linggo nakalipas ay hindi na napapansin ni Miranda na bumalik si Jake sa bahay. Siguro nasaktan nito dahil sa mga pinagsasabi ni Bridget. Nasa loob siya ng kwarto ngayon, nagtutupi ng mga damit nilang kalalabalang kahapon at ngayon ay tuyo na. Nasa tabi din niya si Claudio na nakayakap sa kanyang baywang at hindi niya alam kung bakit hindi na napalayo ito sa kanya. Kung kailan sila tumanda ay tsaka pa lang sila naging ganito kasweet sa isa't isa. Parang hindi naman pangit tingnan. Alam mo, hindi ka ba napapagod? Kakasunod sa akin? Wala ka na ba ibang gagawing trabaho ah? Napatawa naman ng malakas si Claudio. Ganun talaga siguro kapag in love, Miranda. Ayaw mo na lang ako. Napangiti naman si Miranda. Pagkatapos ng may mangyari sa kanilang dalawa, ay kusa na lang nilang napagdesisyonan na magbalikan na lang sila kasi mahal pa rin naman nilang isa't isa. Bahala ka. Napangiti si Claudio nang tignan niya ito. Siya nga pala. Mag-iisang linggo na pero napansin kong hindi na nagagawin rito si Jake. Napabuntong hininga na lang si Miranda nang maisip niya ang pag-aaway ng dalawa. Magkagalit yata yung dalawa. Narinig ko sila minsan na nag-aaway sa may kusina. Ganun talaga. Mag-away nga yung matanda, sila pa kaya na masyado pang bata ang mag-iisip ng mga bagay-bagay. Magmula noon ay hindi na niya nakita pang lumabas ng bahay si Bridget. Palagi na lang itong nagsistay sa loob at binabantayan ng anak. Napapansin din niyang malungkutin na ang anak ni hindi na nga nito magawang ngumiti. Bandang gabi ay naisipan niyang puntahan sa kwarto si Bridget dahil sobrang tahimik na. Hindi niya narinig na umiiyak ang apo niya kaya ichinek niya na muna. Si Claudio kasi ay sobrang himbing na ng pagkakatulog kaya hindi na niya inistorbo. Hindi na siya kumutok. Itinulak niya ang pinto tsaka pumasok. Nakita niya na parang nagpupunas ng mga mata si Bridget. Hawak-hawak nito ang cellphone na para bang may tinatawagan pero hindi makontak. Namumula din ang mga mata nito na galing sa pag-iiyak. Nang tingnan niya si Jake sa crib ay sobrang himbing ng pagkakatulog nito. Okay ka lang? Di ko na kaya ma. Ngayon ko lang naiintindihan lahat ng mga payo mo sa akin. Kung nakinig lang sana ako sa'yo. Kung hindi naging matigas ang ulo ko di sana. Hindi ko mararanasan na lahat ng to ng maaga. Napakahirap pala maging isang ina. Napagtanto ko na sana. Kung hindi lang ako nag-gisawail, sa pag-aaral lang sana akong inatupag ko ngayon. Umiiyak, nasagot ni Bridget. Napailing si Miranda. Nilapitan niya ang anak at niyakap ito ng mahigpit sa kapinunasan ng luha. Sa huli talaga ang pagsisisi. Pero sana naman, para gumana ang kalooban mo, ipatawarin mo ang sarili mo bago ka makapagpatawad ng ibang tao. Nagawa ko nga patawarin kayo ni Brenna sa kabila ng ginawa niyo sa akin. Ikaw pa kaya sa sarili mo? Basta nandito lang kami ng papa mo. Hindi namin kayo iiwanan kaya kung may problema kayo magsabi ka lang sa amin. O kung may gusto kang gawin ay susuportahan ka namin. Ngumiti ng pilit si Bridget. Salamat mama. Sorry po, sabi ni Bridget. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Brenna. Mahal na mahal ka rin namin. Kayong dalawa ni Papa. Nakangiting, sagot ni Bridget. Kumalas siya ng yakap sa anak at pinunasan ng basa nitong pisngi at inaali ang nakalugay na buhok. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit ka umiiyak? Sino ba yung tinatawagan mo? Napayoko si Bridget na parang nangihinayang o nahihiyang magsabi. Si Jake po. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Naiiling na sagot ni Bridget. Nag-away kayo? Nasabihan ko po siya ng masasakit na salita na hindi naman sana dapat. Sagot ulit ni Bridget. Minsan kasi, hindi natin namamalayan na nakakasakit na tayo ng damdamin. Kasi galit tayo. Mag-sorry ka lang at alam kong magiging okay na din kayo ulit. Tumango naman si Bridget at niyakap siya. Isang buwan ang nakalipas ay bigla na lang natumba si Miranda kasi umiikot ang kanyang paningin at sumakit ang kanyang ulo. Nakaramdam siya ng paghihilo. Kaya nang bigla siyang masok ay dali-dali siyang tumakbo papuntang kusina at sumuka ng sumuka sa sink pero hindi naman niya mailabas ang kanyang kinain. Napakunot naman ang kanyang noo at napakagatlabi nang maisip niya na baka buntis siya. Pero hindi na akma ang kanyang edad para magbuntis. Sobrang delikado na. Kaya lang,
hindi pa sa sure. Nang gumaan ang kanyang pakiramdam, ay naisipan niyang pumunta sa health center at magpa-check up. Nadaanan niya kasi papunta sa city. Parang wala sa sarili si Miranda nang lumabas ng health center matapos niyang malaman ng resulta. Buntis nga talaga siya. Wala sa plano pero anong gagawin niya kung nandito na ito? Pag-uwi niya ng bahay ay sobrang tahimik niya. Walang tao sa living room kaya walang nagtatanong sa kanya. Wala ngayon rito si Bridget. Dinala ni Jake sa bahay ng magulang nito dahil gustong makita ang apo. Hinayaan na lang niya dahil ayaw na niyang magalit o ang umiyak kasi nagsisisi naman na ang mga bata. Si Brenna at Vivian ay umalis. Nag-shopping yata dahil day off ngayon ng babae. Sahod day kaya namili sa mall. Kaya pala sobrang pagod ng nadarama niya last week. Wala naman siyang masyadong ginagawa. Kasi pala may tumutubo na sa sinapupunan niya. Habang si Claudio ay nakangiti na pumasok sa bahay, dalang pasalubong niya kay Miranda. Wala sa kusina ang babae kaya umakyat siya sa hagdan para puntahan ito sa kwarto. Pagbukas pa lang niya ng pinto, isang paa pa lang niyang nakapasok ay may nagliparan ng unan sa kanya kaya napakunot ang noo ni Claudio. Akala niya, yun lang pero nakangiwi siya nang tumama sa ulo niya ang matigas na bagay. Mabuti pala ay hindi nasugatan ng kapain niya. Teka lang muna, ano ba nangyari sa'yo? Mag-usap nga muna tayo ng maayos. Dali-dali siyang pumasok para malapitan niya agad si Miranda. Buntis ako. Ang tanda ko na para doon. Hindi ka kasi nag-iingat. Nagniningning ang mga mata ni Claudio sa narinig na magandang balita. Agad siyang napayakap rito ng sobrang higpit at hinalikan nito sa noo pagkatapos. Wala namang problema. Huwag ka mag-alala. Di kita pababayaan. Hinaplos-haplos ni Claudio ang tiyan ni Miranda pati ang likod nito para pakalmahin. Ganon? Huli na to ah. Kapag meron pa ilagot ka sa akin. Napangiti naman si Claudio. Nagstay siya sa loob ng kwarto at inasikaso si Miranda. Sinamahan niya itong kainin ang binili niyang pasalubong rito. Payapain mo yung sarili mo. Hindi na mangyayari yung dati na mag-isa ka lang na pinalaki ang mga anak natin. Talaga? Oo, promise yan. Ngumiti naman si Miranda at yumakap sa kanya. Makalipas ang 3 linggo ay tuwang-tuwa ang kambal ng ibalita nila sa mga ito na magkakaroon na sila ng kapatid. Kaya nang magpunta sa trabaho si Miranda ay naiwan sila sa bahay at nagbanding silang mag-ama. 3 lang silang nandito dahil nasa duty si Jake. Si Vivian ay binabantayan si Jim na natutulog sa loob ng kwarto. Ano plano mo, Papa? Kailan ka lumagi sa tahimik? Tanong ni Brenna. Natawa si Claudio. Ano ba klaseng tanong yun, anak? Gusto mo bang mawala na? Napasimangot naman si Brenna. I mean, mag-settle down kay ni Mama. Di naman pwedeng ganito na lang kayo palagi forever. Baka mamaya niyan, maisip ni Mama na dagdagan na lang anak tapos wala kang planong pakasalan siya. Mainip siya sa paghihintay. Siya na mismo ang mangiiwan. Paliwanag ni Brenna. Napangiwi si Claudio. Di naman ako papayag na ganun. Siyempre, may plano naman ako. Hindi ko naman sinabing wala. Kaya talaga. Siyempre yun na talaga? Atat masyado? Nakangising sabi ni Bridget. Sorry lang. Napangangiwing sagot ni Brenna. Maya-maya lang ay nakangiti si Claudio na inilabas ang singsing at pinakita sa mga anak. Naghugis puso naman ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Ang ganda niyan pa. Bigyan mo din ako ng ganyan. Namamangha na sabi ni Bridget. Ako din, Papa. Segunda ni Brenna. Napatawa naman si Claudio. Nag-sale yung mga singsing kaya naisipan niyang bumili ng marami noong tumingin siya ng nakaraang linggo. Ibang disenyo din ang kinuha niya para sa mga anak. Hindi niya malilimutan ang mga ito sa tuwing may gusto siyang bilhin. Siyempre meron din kayo. Tuwang-tuwa naman ang mga anak nang iabot niya sa mga ito ang 2 box. Tig-isa sila. Salamat, Papa. Nakangiting sagot ni Brenna. Niyakap naman siya ng kambal. Mamaya mauna na kayo doon sa isang restaurant. Kung saan nagpa-reserve ako ng table para sa atin. Mag-dinner tayo after that, doon ko gagawin ng proposal para sa mama nyo. Sige po, Pa. Si Bridget ang sumagot. Bandang hapon ay nandun na ang kambal kasama si Vivian. Yung apo niya ay dinala niya na rin. Hindi rin pwedeng wala si Jake sa special na dinner na gagawin nila kaya susunod na lang ang batang yon. Nagpagupit muna si Claudio dahil medyo mahaba na ang kanyang buhok. Naghahanap siya ng damit na pwedeng isuot sa ganitong okasyon. Naligo muna siya habang hinihintay si Miranda para mamaya ay ito na lang ang magbibihis. Mag-alas 4 ng hapon ay dumating na ang babae. Narinig niya itong nagsasalita habang papaakyat ng hagdan. Sana naman kaya nagpunta yung mga tao rito? Bakit ang tahimik?
Napangiti si Claudio. Wala itong kaalam-alam kung ano ang nangyayari ngayon. Excited na medyo kinakabahan ng maalala dahil hindi niya alam kung ano ang pwedeng outcome ng gagawin niya. Nandito ako sa loob ng kwarto, mahal. Maya-maya lang ay bumukas ng pinto at pumasok si Miranda. Nakakunot ang noo. Humalik siya rito, sabay yakap at ganon din ito sa kanya. May lakad ka? Humarap si Claudio sa babae at ngumiti. May lakad tayo. Mabilis ka na. May dinner tayo sa labas. Nandun yung mga anak natin. Samantalang si Miranda ay sobrang pagod ang kanyang nadarama. Ngayon gusto na niyang humilata ng maaga pero hindi siya pwedeng tumanggi kay Claudio dahil baka sumama ang loob nito. Okay, hintay mo na lang ako saglit. Alam mo namang buntis ako kaya pagod ang nararamdaman ko ngayon. Ngumiti si Claudio sa kanya. I understand. Sige na. Hintayin kita rito sa labas. Tumango naman si Miranda. Nagtaka si Miranda dahil naisipan ni Claudio na kumain sa labas. Kapag niyayaya kasi niya ay palagi itong tumatanggi dahil baka mapagod siya pati si baby nila. Pagdating nila sa restaurant ay nandun na lahat. Sila lang pala ni Claudio ang huling dumating. Inabutan niya o siya ni Brenna ng bouquet na may matamis na ngiti sa labi. Bumait ngayon si Papa, ma, sabi ni Brenna. Ngumiti lang si Miranda. Ngayon lang ba? Dati pa naman ako mabait. Nagkatawanan sila lahat. Maya-maya ay inalalayan siya ni Claudio na makaupo pagkatapos siyang ipaghila ng upuan. Nakangiti naman sa kanila ang gambal habang nakatingin sa sweetness ni Claudio. Asikasong-asikaso siya sa babae, kaya parang maiiyak siya. Ganon talaga siguro kapag buntis. Kain lang ng kain si Miranda. Dahil parang naging patay gutom siya ngayong dalawa na sila na kumakain. Napansin niya ang kakaibang tingin ng kambal sa kanya. Titig na para bang may gustong sabihin pero nagpipigil lang. Ano problema niyong dalawa niyan? Napangisi ang dalawa. Napaikot na lang ang mga mata ni Miranda dahil sa inis. Ano kaya tinatago ng dalawang to? Wala, ma, sagot ni Bridget. Oo, ma, masaya lang kami dahil may kapatid na kami. Tsaka madadagdagan ng bata sa bahay at may kalaro na si Jim, sabi ni Brenna. Sumimangot si Miranda. Sana maging okay lang ang pagbubuntis niya. Ibibitin talaga niya pati warik si Claudio pero magdadasal naman siya na sana ay okay lang. Inakbayan siya ni Claudio at nginitian. May iba ka pa bang gustong kainin? Ayoko nang kumain dahil busog na ako. Salamat. Tumango naman si Claudio. Okay. Maya-maya lang ay biglang napangiwi si Miranda nang makaramdam siya ng pananakit ng tiyan. Sumenyas siya kay Brenna na magpapasama siya sa restroom. Gusto lang niyang magbawas. Tumayo si Brenna at inalalayan siyang tumayo. Sasama sana si Claudio pero pinigilan niya. Paglabas niya ng restroom makalipas ang ilang minuto ay nagtaka siya kung bakit pagbalik niya ay nagligpit na ang kanilang pinagkainan at wala na sila Claudio. Tanging si Brenna lang ang naiwan kasama niya. Nasaan sila anak? Di ko alam, ma. Nagkibit balikat na sagot ni Brenna. Napakunot ang noon ni Miranda. Magkasama sila tapos biglang nagiiwan. Lagot sa kanyang lalaking yun mamaya. Naglalakad-lakad sila ngayon palabas ng restaurant at pumasok sila sa isang hotel dahil nandun daw sina Claudio. Pumasok sila sa isang madilim na kwarto pero parang studio type dahil hindi ganong spacious. Hindi maliwanag ang ilaw kaya hindi niya nakikita kung ano ang meron sa loob. Paglingon niya ay wala na rin si Brenna sa kanyang likuran. Ano kayang nangyayari sa mga yun? Parang may binabalak. Napakunot ang noon ni Miranda nang marinig niya ang tunog ng violin. Napakagatlabi siya dahil naalala niya ang unang date nila noon ni Claudio as a couple. Kumain sila sa isang restaurant at sumayaw sa tugtog ng violin. Saka naman lumiwanag ang buong paligid at nakita niya si Claudio na nakaluhod sa gitna. Kitang-kita niya na kumikinang ang hawak nitong singsing. Huwag ka nang umangal. Baka sabihin mong hindi na bagay sa atin dahil may edad na tayo. Pero deserve mo pa rin to. Will you marry me? Yes, I will. Hindi umalis sa pagkakaluhod si Claudio hanggang hindi siya makakalapit rito at maibigay ang kamay niya para mailagay sa daliri ang singsing. Naalala mo ba ang tugtog na to? Ngumiti si Miranda. Oo. Liga, sayo tayo. Lumapit naman si Miranda kay Claudio at nagsayaw silang dalawa. Nagkatinginan sila hanggang sa matapos ang tugtog. Paglabas nila ng hotel ay naghihintay na sa kanila ang mga bata. Yumakap ang kambal at hinalikan sila isa-isa. Salamat, pinasaya mo ako ngayong gabi. You're welcome. I love you. I love you too. Sa mga sumunod na 2 buwan ay nakahilata lang si Miranda isang umaga. Ngayon ang kasal nila ni Claudio pero pagod na pagod ang pakiramdam niya.
Hindi siya bumangon nang marinig niya na bumukas ang pinto ng kwarto. Naglilihi siya kaya wala siyang ganong kumain. Pansin nga niya sa sarili niya na parang namamayat na siya. "Bumangon ka na dyan, ma. Kasal mo ngayon, di ba?" sabi ni Brenna. Ngumiti si Miranda. "Hindi ko naman ang kakalimutan pero kasi pagod akong bumangon." "Baka isipin ni Papa na ayaw mong pagpakasal sa kanya," sabi ni Bridget. Umikot ang mga mata ni Miranda. "Sana hindi niya na muna ako binuntis kung magrereklamo siya." Nagkatawanan ang kambal. Sige na ma. Mag-makeup ka pa." Naiiling na sabi ni Brenna. Natawa si Miranda. "Parang mas excited pa kayo." "Of course! Masaya kami na magkatuluyan talaga kayo ni Papa." Si Bridget ang sumagot. "Nandun na si Papa sa simbahan kasama si Kuya Jake," sabi ni Brenna. Napaikot na lang ang mga mata ni Miranda. Kailangan ba talaga magmadali? 8 pa naman ang magsisimula ang kasalan. "May excited pa pala sa inyo." Napangisi ang mga anak. Sa ilang minutong pamimilit ng kambal ay pumayag na siya kalaunan. Ang bigat ng pakiramdam ni Miranda na nakatayo habang sinusuotan siya ng gown ng mga anak. Si Vivian din na nag-makeup sa kanya at napapansin niyang magaling ang nag-glow up ang mukha niya. Nawala ang pamumutla, kitang-kita niya ang kaniyang ganda parang noong kabataan lang niya. Makalipas ang 1 oras ay nasa simbahan na sila. Naiwan si Miranda sa labas dahil maglalakad siya ngayon sa aisle. Masasabi rin ni Miranda na ang ganda niyang bride hindi halatang buntis at may edad na. Nang bumukas ang pinto ng simbahan ay dahan-dahang naglakad habang hawak-hawak ang bulaklak. Malayo pa lang ay kitang-kita na niya ang matiim na titig sa kanya ni Claudia na puno ng paghanga, pagmamahal at kasiyahan. Yung puso ni Miranda ay parang sasabog sa sobrang kaba. Normal lang yata ito sa mga ikakasal. Sa sobrang engross ni Miranda at overwhelming na feelings ay parang hindi nag-sink in sa kanya ang lahat ng nangyari sa buong duration ng wedding ceremony. Narinig na lang niya ang huling sinabi ng pari. "You may now kiss the bride." Nakangiti naman si Claudio sa nakatingin sa kanya. Lumapit at hinalikan siya. Maya-maya lang ay narinig niya ang tinig ng nakasaksi. Makalipas ang 7 buwan, ngayon ang araw na hinihintay na panganganak ni Miranda. Habang si Claudio ay todo bantay sa asawa, wala siyang maayos na tulog, kain dahil kinakabahan siya. Ito palang pakiramdam pero pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili pero hindi talaga niya nakayanan na nakatulog siya. Napahiyaw sa sakit si Claudio nang maramdaman niyang may biglang humila sa kanyang buhok. Dali-dali siyang bumangon at nakita niya si Miranda na namimilipit sa sakit. "Manganganak na yata ako." Natataranta naman si Claudio, lalo na nang makita niyang may tubig na malapit na sa pang-upo ni Miranda. Teka lang, relax, kalma. "Ang sakit talaga." Dali-dali niyang kinarga si Miranda palabas ng kwarto. Nagising naman ang kambal pati si Vivian kaya lahat sila pumunta sa ospital. Idiniretso na si Miranda sa labor room tapos si Vivian ang inutusan niya na kumuha ng gamit para sa bata at kay Miranda. Makalipas ang ilang oras ay nanganak na si Miranda pagkatapos ay nilagak na si Miranda sa kabilang kwarto. Naging worth it ang paghila ng mama mo sa buko kanina ngayong nakita na kita. Nagilta naman si Miranda nang tingnan niya ito. "Sorry, pero kamukha mo yung baby natin." Ngumiti si Claudio. Lalaki ang baby nila ni Miranda na kamukha niya. I love you. "I love you too." Napapikit naman si Miranda nang halikan niya ito sa pisngi.